Sa pagbasa ng huling habilin, nakangiti ang aking mga magulang habang inaabot ng abogado kay Veronica ang isang tseke para sa 500 milyon na piso. Pagkatapos, humarap sila sa akin at sinabing, "Magsumikap ka para sa sarili mo." Hindi ako umiyak. Hindi ako kumurap. Nakatitig lang ako sa makintab na lemesang Nara. Nagkukunwaring hindi ko naririnig ang dagundong ng sarili kong pulso. Ngunit may biglang nagbago. Isang matandang lalaki na nakakulay abong Amerikana ang tumayo. "May isa pa pong dokumento," sabi niya, habang binubuklat ang isang luma at naninilaw na sobre na may sulat kamay ng aking lolo. Nawala ang ngiti sa labi ni nanay. Ang mga daliri ni tatay ay nagsimulang manginig. Nanliit ang mga mata ni Veronica. Ang sobreng yon ang nagbago ng lahat. Yon ang simula ng isang bagyo na sisira sa bawat kasinungalingang maingat nilang itinayo. At nagsimula ito sa isang lugar na mahigit 1 taon ko nang hindi nakikita. Ang lupain ng aking lolo sa probinsya, kung saan ang ihip ng hangin ay dating tunog ng kaligtasan. Ngunit ngayon ay may dalang bigat ng mga lihim. Hindi na ako nakabalik sa hacienda mula noong tagsibol bago pumanaw si lolo. Nakapagtataka kung paano ang isang lugar na napakapamilyar ay maaring maging napakabanyaga. Lumangit-nengit ang graba sa ilalim ng aking sapatos nang bumaba ako sa sasakyan. Ang mga wind chime sa beranda, na dating musika sa mga hapon ng tag-araw habang nagtitimpla ng tsaa, ay parang hungkag na ngayon, mga alingaw-ngaw ng isang bagay na nawala. Nag-atubili ako bago kumatok. Ang puting pintura sa pinto ay may mga tuklap na tulad ng dati. Ang mga puno ng mangga ay nakahilig pa rin ng bahagya pa silangan, ngunit hindi ko naramdaman na ako'y tanggap. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, inasahan kong katahimikan ang sasalubong sa akin. Sa halip, ang narinig ko ay, "Aba, nagpakita ka rin sa wakas." Hindi nagbago ang boses ng aking lola. Matalas pa rin na kayang tumago sa salamin. Nakahalukip-kip siya, ang kanyang panga ay matigas na parang bato. Natigilan ako. Sinusubukang humanap ng kahit ano sa kanyang muka. Pagmamahal, ginhawa, pagkalito. Pero wala, kundi kalamigan. "Lola, ano po ang nangyayari?" tanong ko, lumapit. "Sinabi nila sa akin na abala ka raw, na ayaw mong maistorbo, na may bago ka ng buhay." Nanginig ang kanyang boses, pagkatapos ay tumigas muli. "Tinatawagan ka ng lolo mo, Clara, araw-araw, hanggang sa huling hininga niya. Hinahanap ka niya." Napalunok ako. Biglang nanuyo ang lalamunan ko. "Hindi po totoo yan. Sinubukan ko pong tumawag. Dumaan ako noong Marso. Nandito si Veronica. Sabi niya wala raw pong tao." Nanliit ang mga mata ni Lola. "Nandito kami. Lagi kaming nandito." Nagkaroon ng mahaba at masakit na katahimikan. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa bahay nang walang imik. Sumunod ako sa loob. Mas masikip ang hangin, na para bang nagpipigyan ng hinina ang mga dingding. Bumalik siya na may hawak na isang lumang kwadernong balat. "Ito ang numerong palagi niyang tinatawagan," sabi niya, iniabot sa akin. Nakilala ko agad ang sulat kamay niya, malaki at malinis. Pero ang numero sa pahina, hindi sa akin. "Lola, hindi ko po ito numero. Ni malapit. Yun pa rin po ang gamit ko mula noong kolehiyo." Tinitigan niya ang kwaderno, nagsalubong ang mga kilay. "Sinabi nila sa amin na pinalitan mo raw, na ayaw mong mahanap, na ikinahihiya mo kami." "Hindi po," sabi ko, napasandal sa pader. "Nagsinungaling po sila sa inyo. Sinadya nilang ilayo ako sa inyo." Nang inginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang naupo sa antigong silyang bulaklakan sa tabi ng pugon na para bang bumigay ang kanyang mga tuhod. "Sinabi nila sa akin 2:00 ng tanghali ang libing," bulong ko. "Pagdating ko sa simbahan, wala ng tao." Tumingala siya, namumutla ang muka. 9:00 ng umaga ang libing, malumanay niyang sabi. "Sinabi nila sa lahat na hindi ka nagpakita, na wala kang pakialam." Napahinto ang aking hininga.
Hinding-hindi ko palalampasin ang libing niya. Hinding-hindi. Sandaling tumahimik ang silid. Masyadong tahimik. At naramdaman ko ito, parang bitak sa isang dam. Sumikip ang dibdib ko, nanlabo ang paningin ko. Napaupo ako sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay na parang isang bata. Hindi ko po alam, sabi ko. Hindi ko po alam na may sakit siya hanggang sa huli na ang lahat. Lumambot ang kanyang boses, hinaplos ng kanyang kamay ang akin. Alam na natin ang totoo ngayon, iyon ang mahalaga, alam na natin. Matagal kaming nakaupo roon. Ang katahimikan ay hindi nakakailang. Mabigat ito, puno ng lahat ng hindi nasabi. Ang lumang orasan sa ibabaw ng pugon ay tila mas malakas kaysa sa dati. Sa labas, lumakas ang hangin at tinangay ang mga tuyong dahon sa beranda, parang mga alaalang hindi mapakali. Sa wakas, tumayo si Lola. Bahagyang daning inig ang kanyang mga kamay, ngunit may apoy sa likod ng kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakikita. Tatawagan ko sila, sabi niya. Sino po? Hindi siya sumagot agad. Pumunta siya sa lumang rotary phone sa dingding ng kusina. Ang teleponong ayaw palitan ni Lolo at nagsimulang magdial. Bawat pag-ikot ng dial ay tila sinadya, mabigat, parang bantas sa isang pangungusap na matagal na niyang gustong isulat. Pinanood ko ang kanyang mga daliri, payat na dahil sa edad, ngunit matatag sa determinasyon. Nang kumonekta ang linya, ang kanyang boses ay naging malamig at tiyak. Betty, kailangan ko kayo ni Jacobo at Veronica. Dito, na yun na. May narinig akong pagtutol mula sa kabilang linya, ngunit pinutol niya ito. Hindi ito pwedeng maghintay. Dapat nandito kayo sa loob ng isang oras. Ibinaba niya ang telepono nang hindi nagpapaalam. Pagkatapos ay humarap siya sa akin. Papunta na rin ang abogado. Napakurap ako. Ang abogado ni Lolo, tumango siya. Ang lolo mo, may mga iniwan siyang bagay, mga tagubilin, pero nilinaw niya na dapat basahin lamang ito nang naroroon ang lahat. Kaya, iyon mismo ang gagawin natin. Hindi ako nagsalita. Hindi na kailangan. Tumango na lang ako. Sa sumunod na oras, nakaupo ako sa maliit na mesa sa kusina. Ginuguhit ng daliri ang gilid ng kahoy. Ang mesang iyon, kung saan dati humihigop ng kape barako si Lolo habang nagbabasa ng mga scientific journal na ipinapadala ko mula sa kolehiyo. Sa lugar kung saan una niyang tinanong ang tungkol sa pag-aaral ko sa komunikasyon. Sa lugar kung saan minsan kong sinabi sa kanya na gusto kong pag-aralan ang memorya ng mga halaman. At hindi siya tumawa. Tumingin ako sa paligid ng kusina. Parehong kurtina, parehong ugong ng lumang refrigerator. Ngunit nagbago na ang hangin. May mga yabag na umalingaw-ngaw sa beranda. Tumulog ang doorbell. Ipinatong ni Lola ang isang kamay sa balikat ko. Dito ka lang, tatawagin kita kapag oras na. Mula sa kusina, naririnig ko silang dumating isa-isa. Ang sobrang tamis na boses ni nanay. Naku, amoy bahay pa rin dito. Ang kalmado at sinusukat na tono ni tatay. Akala ko ba ayos na ito? Ang naiinip na buntong hininga ni Veronica. Seryoso, hindi ba pwedeng hintayin ito matapos ang lahat ng papeles? Pagkatapos ay katahimikan, at ang boses ni Lola mas malamig kaysa dati. Maupo kayo, paparating na si Attorney Harold Keene, babasahin niya ang huling tagubilin ni Walter. Naiisip ko ang kanilang mga mukha, naguguluhan, nagtataka, medyo naiinis. Hindi nila alam na nandito ako. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari. At ako rin. Ngunit sa kaibuturan ko, umaasa ako na kahit minsan lang, may magsasabi ng malakas sa kung ano ang matagal ko nang alam. Na ang ginawa nila ay hindi pagmamahal, na ang pananahimik at pagbubukod at manipulasyon ay hindi pagkakaunawaan. Mga pagpili iyon. Muling gumalaw ang pinto sa harap.
may narinig akong bagong boses. Matatag, profesional, ang abogado. Hindi ito magtatagal, sabi niya. Ngunit kailangan itong gawin ng maayos. Iyon ang hudyat ko. Sumigaw ang boses ni Lola. Clara, pumasok ka na. Tumayo ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. At habang humahakbang ako mula sa kusina papasok sa sala, 3 ulo ang lumingon sa aking direksyon. Nanlalaki ang mga mata. Ang kanilang mga ekspresyon ay sabay-sabay na nagkakanas-kanas. Ang ngiti ni nanay ay nanigas. Humigpit ang panga ni tatay. Namutla ang mukha ni Veronica. Ang hangin ay pumitik na parang kuryente. Hindi lang sila nagulat na makita ako. Natakot sila. Nakatitig lang silang 3. Kumurap si nanay na parang nakakita ng multo. Inayos ni tatay ang kanyang kuwelyo, isang kumpas na matagal ko nang hindi nakikita. Bahagyang bumuka ang bibig ni Veronica, ngunit walang lumabas na tunog. Para siyang inagawan ng script sa gitna ng pag-arte. Pinanatili kong tuwid ang aking likod. Kung inaasahan nilang yuyuko ako, mabibigo sila. Itinuro ni Lola ang isang bakanting silya sa tapat nila. Dahan-dahan akong umupo, pinapakalma ang aking hininga. Si Attorney Keene, ang abogado, ay mabilis na tumango sa akin. Magalang, ngunit hindi mabasa. Pagkatapos ay binuksan ang kanyang leather briefcase at naglabas ng isang makapal na Manila envelope. Ito, simula niya, ay ang huling habilin at testamento ni Walter R. Whitman na itala at isinara ayon sa kanyang kahilingan. Bukod sa mga opisyal na dokumento, may kasama itong sulat kamay na liham na dapat basahin ng malakas. Walang nagsalita. Tumikhim siya at nagsimula. Sa aking asawa, si Margarita Whitman. Ni hindi kumurap si Lola. Iniiwan ko ang ating lupain, ang bahay, at sapat na pondo para sa kanyang kaginhawahan at pangangalaga. Alam niya kung saan hahanapin ang iba pa. Pagkatapos ay binaliktad niya ang pahina. Sa aking apo, si Clara Whitman. Sumikip ang hangin sa silid. Naramdaman ko. Iniiwan ko ang Whitman Research Annex na matatagpuan sa 317 Laurel Creek Road, kasama ang lahat ng kagamitan sa laboratorio, mga pondo, mga aktibong patent sa pananaliksik, at intellectual property na kasalukuyang nakarehistro sa ilalim ng Whitman Innovation. Isang padhinga na hindi sa akin. Ang mga mata ni nanay ay dumapo kay Veronica. Pinanatili kong magkadikit ang aking mga kamay. Nagpatuloy si Attorney Keene. At sa huli, ang matitirang bahagya ng aking ari-arian, mga hawak na pananalapi, stocks, at retirement funds ay hahatiin ng pantay sa pagitan ng aking 2 apo, sina Clara at Vanessa Whitman. Naroon na, isang bomba, tahimik at elegante. Ngunit ang pagsabog ay sumunod kaagad. Tumayo si Veronica. Ang kanyang upuan ay kumaskas sa sahig. Ano? Sigaw niya. Ibinigay niya sa kanya ang annex, ang buong pasilidad. Basag ang kanyang boses. Baliw yan! Sabi ninyo sa akin. Itinuro niya ang aming mga magulang, nanginginig. Sinabi ninyo na sa akin mapupunta ang lahat, na kung patuloy ko lang siyang bibisitahin, kung ngingiti ako at magpapakabait, na lahat ay mapupunta sa akin. Humigpit ang labi ni tatay, ngunit hindi siya sumagot. Tumingin si nanay sa sahig na para bang lalamunin siya nito. Nakaupo lang ako doon, nanonood, pinapanood ang lahat na magkawatak-watak. Kalmadong itinaas ni Attorney Keene ang isang kamay. Mayroon pa, sumulat din si G. Whitman ng isang personal na liham para kay Clara, na hiniling niyang basahin ng malakas sa silid na ito sa harap ng pamilya. Mapait na tumawa si Veronica, ngunit walang sumama sa kanya. Inabot ni Lola sa abogado ang isang nakatuping liham mula sa drawer sa tabi niya. Isinulat niya ito 1 linggo bago siya mamatay, sabi ni Lola. Ipinangako niya sa akin. Dahan-dahang binuklat ng abogado ang liham, maingat na huwag mapunit ang lukot na papel. Ang sulat kamay ni Lolo, malapad, tiwala,
ay pumuno sa pahina. Sa aking pinakamamahal na Clara, simula ng pagbasa ni Attorney Keene. Kung binabasa ito, wala na ako sa iyong tabi. Ngunit ang aking paniniwala sa iyo ay nananatili, mas malakas kaysa dati. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang mainit na hangin. Ikaw ang laging tahimik, ang tagamasid, ang nag-iisip, ang nagtatanong kung bakit habang ang iba ay walang pakialam. Napaupo muli si Veronica sa kanyang silya. Ang mga daliri ni nanay ay nagpilipit sa kanyang kandungan. Tumingin si tatay sa bintana. Bumuo ka ng sarili mong katotohanan sa isang pamilyang hindi natutong igalang ang sayo. May naramdaman akong nagbago sa loob ko. Hindi galit, hindi paghihigante, kundi pagkilala. Hindi ka isang pagkakamali. Ikaw ang pamanang pinakamaipagmamalaki ko. Nanlabo ang aking paningin dahil sa luha, ngunit hindi ako umiwas ng tingin. Gusto kong marinig nilang lahat ang bawat salita. Bawat isang salita. Nanatiling matatag ang boses ni Attorney Keene. Nakita ko kung paano mo yakapin ang maliit na kwadernong iyon noong 7 taong gulang ka. Sinusubaybayan kung gaano katagal bago mapuno ng ulan ang isang baso. Nakita ko kung paano nagliliwanag ang iyong muka kapag nakakatuplas ka ng mga pattern, habang ang iba ay abala lamang ang nakikita. Sumikip ang dibdib ko. Naalala ko ang kwadernong iyon. Nasa akin pa rin. Nagpatuloy siya. Nakita ko kung paano kumupas ang iyong kagalakan kapag binabalewala ka ng iyong ina. Kung paano inililihis ng iyong ama ang usapan sa tuwing ibinabahagi mo ang isang bagay na ipinagmamalaki mo. Narinig kong huminga ng malalim si nanay. Hindi ko siya tiningnan. Mas madali para sa kanila si Veronica. Patuloy ng liham. Kumikinang siya sa lahat ng paraan na naiintindihan nila. Ngunit ikaw, Clara, nagminingning ka sa mga paraan na hindi nila kayang isalin. At sa halip na pag-aralan ang iyong wika, isinara ka nila. Umayos ng upo si Veronica, mahigpit na nakahalukip-kip. Hindi ko siya lubos na sinisisi. Ginampanan niya ang papel na ibinigay sa kanya. Ngunit ikaw, isinulat mo ang sarili mong papel, at iyan, aking apo, ay nangangailangan ng tapang. Isang luha ang dumaloy sa aking pisngi. Hindi ko ito pinunasan. Naaalala ko ang araw na nanalo ka sa iyong unang science fair at hiniling mo sa akin na itago ang tropeo. Sabi mo, baka po kung hindi ko ipapakita, titigilan na nila akong tingnan na parang anak ako ng iba. Isang mahina at masakit na padhinga ang kumawala mula sa kabilang panig ng silid. Siguro kay tatay. Karapat-dapat kang ipagdiwang, Clara. Hindi ang maging invisible. At habang hindi ko na maibabalik ang pinsala, maaari kitang bigyan ng isang bagay na ganap na sayo. Isang lugar kung saan malaya kang makakabuo nang walang paumanhin, nang walang kanilang mga anino. Huminto si Attorney Keene, dahan-dahang tinupi ang liham. Ang tatahimikang sumunod ay hindi hungkag. Puno ito ng alaala, sama ng loob, at isang bagong bagay. Kalinawan. Tumikhim ako. Naalala ko ang science fair na yon. Mahina akong sabi, binasag ang tensyon. Hindi dumating si nanay. Nasa dress rehearsal siya ni Veronica. Napaniwi si Veronica. Umuwi ako pagkatapos na hawak ang tropeo na parang isang kasalanan. Sa wakas ay nagsalita si tatay. Clara, hindi ito ang oras para ungkatin ang nakaraan. Hindi, sabi ko, tumalas ang boses ko. Ito ang tanging oras, dahil ang tanging narinig ko mula sa inyo ay, bakit hindi ka nalang maging katulad ng ate mo? Humarap ako kay Veronica. At mula sa'yo? Sa tuwing susubukan kong ipagmalaki ang isang bagay, ginagawa mo itong banta. Napasinghal siya. Nako naman, palagi mong ginagawang biktima ang sarili mo. Pinaghirapan ko ang nakuha ko. Tumangmo ako. Ang ibig mong sabihin, binisita mo si Lolo kapag kumbinyente. Mumiti ka kapag sinabihan.
Sinabi mo ang mga tamang bagay dahil akala mo may kapalit. Tumigas ang ekspresyon ni Veronica. At ano? Akala mo napakalinis mo? Nawala ka ng ilang taon. Hindi, sabi ko. Pinutol ninyo ako. Sinabi ninyo kay Lola na ayaw ko siyang makita. Binigyan ninyo si Lolo ng pekeng numero at sinigurado ninyong hindi ko matatanggap ang mga mensahe niya. Hindi iyon distansya. Pagbubura iyon. Biglang tumayo si nanay. Tama na, Clara. Binabaluktot mo ang lahat. Marami nang pinagdaanan ang pamilyang ito. Ang pamilyang ito, biglang sabat ni Lola, ay nabuhay sa kasinungalingan at hinayaan ko itong mangyari ng napakatagal. Lumingon si nanay sa kanya, gulat. Inay, wag po, sabi ni Lola. Pinanood ko kayong lahat na magbulag-bulagan sa sakit ni Clara. Naniwala ako sa inyo nang sabihin ninyo wala siyang pakialam. Dapat mas naging matalino ako. Hindi mapakali si tatay sa kanyang upuan. Tingnan ninyo, nakuha naman ni Clara ang edukasyon niya, ang mga kampo niya sa lab, ang mga biyahe. Hindi libre iyon. Hindi nga, sabi ko. Pero hindi kayo ang nagbayad para doon. Si Lolo. Bawat sentimo, ang mga scholarship na hinanap niya para sa akin, ang mga flight, ang mga journal. Ni hindi ninyo alam kung saan ako nagpupunta. Ginawa ninyong parang pabigat ako sa inyo. Siya ang nagparamdam sa akin na nakikita ako. Tumayo si Veronica. Katawa-tawa ito. Sinabihan akong sa akin mapupunta ang lahat. Ako ang nanatili. Ako ang mabuting anak. Hindi. Mahinahon kong sabi. Ikaw ang taga-arte, ang pinili. Ako ang tinago. Pero hindi ako kinalimutan ni Lolo. At nayon, hindi ninyo na ako pwedeng burahin. Ang mukha ni Veronica ay nagbago. Bakit ka dapat makakuha ng kahit ano? Dahil lang isa kang malungkot na henyo na may lab coat? Bahagya akong ngumiti. Hindi. May nakukuha ako dahil tapat kong nakuha ang pagmamahal niya. At iyon ang isang bagay na hindi mo naintindihan. Ang pag-ibig ay hindi isang palabas. Pagkatapos ay, tumayo si Lola. Naglakad siya sa gitna ng silid, mabagal, ngunit hindi natitinag. Nagsisisi ako na may iniwan sa iyo si Walter. Sabi niya, nakatingin ng diretso kay Veronica. Maaring ginampanan mo ang papel, ngunit hindi yon pag-ibig. Isa iyong transaksyon, at ikinahihiya kong hindi ko ito nakita kaagad. Humarap siya sa kanilang lahat. Umalis kayo. Hindi kayo parte ng pamamahay na ito. Napasinghap si nanay. Inay! Labas. Ulit ni Lola. Nayon na, hindi sila gumalaw noong una. Pagkatapos ay kinuha ni Veronica ang kanyang bag at nagmart sa palabas. Ang takong niya ay tumatama sa kahoy na parang putok ng baril. Sumunod ang aking mga magulang, tulala at bumubulong tungkol sa mga legal na hakbang. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala silang anumang madadala. Ang pinto ay nagsara sa kanilang likuran. Hindi malakas, kundi pinal. Nakatayo ako ron sandali, hindi makagalaw. Hindi sigurado kung ano ang dapat maramdaman. Tahimik na ngayon ang silid, hindi tensyonado, hindi pasabog, malaya lang. Lumakad si Lola palampas sa akin at dahan-dahang umupo sa sofa. Ang kanyang mga kamay na nanginginig kanina ay kalmado na ngayong nakapatong sa kanyang kandungan. Babalik sila, sabi ko, halos pabulong na ang boses. Lagi silang bumabalik. Siguro, sagot niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi natin kailangang papasukin sila. Matagal bago iyon pumasok sa isip ko. Sa loob ng mahabang panahon, kumilos ako sa isang tahimik na kontrata. Kung mapapatunayan ko ang aking sarili, kung marami akong makakamit, kung mananatili akong kapaki-pakinabang, baka makita ako. Baka tawagin nila akong anak, kapatid, pamilya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit habang nakatayo sa silid na iyon, na may alinganggaw pa rin ang mga salita ng aking lolo, napagtanto ko ang isang bagay na napakasimple.
Sinusubukan kong kumita ng pagmamahal mula sa mga taong wala namang maibibigay. At si Lolo? Nakita niya iyon bago ko pa man nakita. Kailangan ko yata ng hangin, sabi ko. Tumanggo si Lola at lumabas ako sa likod na beranda. Ang mga tabla ay umingit sa ilalim ng aking mga paa. Isang tunog na dating nangangahulugang tahanan. Ngayon, nangangahulugan ito ng pagbabago. Namumulaklak pa rin ang mga puno ng mangga. Sa kabila ng bakod, ang parehong pulang lupa kung saan minsan akong pinayagan ni Lolo na magtayo ng aking unang greenhouse. Gumuho ito pagkatapos ng 2 linggo. Ngunit tinawag niya itong isang perpektong sakuna. At pinagtawanan namin iyon sa loob ng maraming taon. Naisip ko ang batang iyon, 10 taong gulang, marumi ang tuhod, nagniningning ang mga mata. At nagtaka ako kung gaano na siya katagal na nakalibing sa ilalim ng mga inaasahang hindi kanya. Pagbalik ko sa loob, naglagay si Lola ng tahure sa kalan. Mabagal na siyang kumilos ngayon, ngunit ang kanyang mga galaw ay may layunin. Alam mo ba, sabi niya, sinimulan ni Walter na planuhin ang research annex na iyon 5 taon na ang nakalilipas, bago pa man siya magkasakit. Tumingin ako sa kanya nagulat. Sinabi niya sa akin na gusto niyang magkaroon ka ng isang espasyo na hindi nangangailangan ng pahintulot para maging sarili mo. Naramdaman ko ang mga luha bago pa man sila dumating. Tahimik, malinis, walang panginginig, kundi paglaya lamang. Nang gabing iyon, nanatili ako sa aking lumang silid sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kupas na ang wallpaper, masyadong malambot ang kutson, ngunit ang kisame ay mayroon pa ring mga glow-in-the-dark na bituin na tinulungan akong idikit ni Lolo noong 9 na taong gulang ako. Pinilit ko siyang ayusin ang mga ito sa mga scientifically accurate na konstelasyon. Ni hindi niya ako kinuwestiyon. Habang nakahiga ako doon, may isa pa akong napantanto. Ang bahay ay hindi na parang may multo. Parang nabawi na ito. Kinaumagahan, nagtimpla ako ng kape para sa aming dalawa at dinala ito sa mesa sa kusina. Ang parehong mesa na dati kong iniiwasan kapag bumibisita ang aking mga magulang. Tiniklop ni Lola ang dyaryo at binigyan ako ng isang pagod, ngunit mainit na ngiti. "O, ano na ngayon?" tanong niya. "Sa tingin ko, pupuntahan ko," sabi ko. "An annex? Ang lab?" Tumango siya. "Magugustuhan niya yan." Tumingin ako sa bintana. Dahan-dahang tumagos ang sikat ng araw sa mga sanga ng mangga. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ko naramdaman na kailangan kong tumakbo, magpatunay o magpaliwanag. Hindi ko naramdaman na invisible ako. At iyon, higit sa pera, higit sa anumang mana, ay ang unang tunay na regalong natanggap ko mula sa pamilyang ito. Ang nag-iisang taong naniwala sa akin ay nag-iwan ng isang bagay na mas dakila kaysa sa isang pamana. Iniwan niya sa akin ang pahintulot na magsimulang muli. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang annex, hindi ito mukhang isang laboratorio. Mukha itong isang inayos na kamalig, at yun na ito. Matatagpuan sa dulo ng isang maalikabok na kalsada, ang gusali ay may malalapad na biga, bubong na yero, at isang pares ng dobleng pinto na parang para sa isang kuwadra ng kabayo, hindi isang pasilidad ng pananaliksik. Ngunit sa loob ay mahika. Ang espasyo ay ganap na na-renovate. Ang mga glass panel ay nakahanay sa silangang dingding na nagpapapasok ng buong liwanag ng umaga. Ang mga mesa ay maayos na nakaayos na may mga hindi pa nagagalaw na kagamitan sa lab. Sa gitna ng silid ay may isang workbench. Sa ibabaw nito, ang aking kwaderno noong bata pa ako, ang akala ko ay nawala ko na, ang may mga punit na pahina at magulong sulat kamay, at maliliit na diagram ng mga sistema ng komunikasyon ng mga pukyutan. Halos manghina ang aking mga tuhod. Hindi lang isang lab ang itinayo ni Lolo para sa akin. Itinayo niya ang isang tahanan para sa aking isipan. Sa mga sumunod na linggo, lumipat ako sa annex ng full-time.
Nag-recruit ako ng 2 estudyante, sina Tara at Micah, mga kaibigan mula sa universidad na may parehong matigas na pag-asa na ang agham ay maaari pa ring mading makatao. Nagsimula kami sa maliit, isang lokal na grant para sa micro-irrigation. Pagkatapos, isang pakikipagtulungan sa isang kooperatiba ng mga magsasaka upang subukan ang mga napapanatiling crop rotation. Nagkamali kami, nasunugan ng kagamitan, umiyak dahil sa mga tinanggihang panukala at sirang data. Ngunit, patuloy kaming pumasok araw-araw. Binuksan ko ang mga pinto sa isang lugar na hindi humihiling sa akin na magpaliwanag. Isang lugar kung saan ang mga ideya ay hindi tinatawanan, sinusubukan lamang. Isang hapon, pagkatapos ng isang napakahirap na pagtangi sa pondo, natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisa sa annex. Umupo ako sa sahig, napapaligiran ng mga printout at walang laman na tasa ng kape. Kinuha ko sa aking bag ang liham ni Lolo. Binuklat ko ito. Hinanap ang lingyang nabasa ko na ng 100 beses at ibinulong ito sa silid. Isinulat mo ang sarili mong papel. Hindi lang ito pampalakas ng loob. Ito ay isang tagubilin. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng isang bagong panukala. Hindi para sa isa pang sistema ng irigasyon, kundi para sa isang programa ng agham para sa mga kabataan sa mga rural na paaralan. Isang programa para sa mga batang tulad ko dati. Tahimik, mausisa, hindi napapansin. Tinawag namin itong Munting Siyentista Initiative. Sa aming unang taon, 12 estudyante lang ang aming nakasama. Binigyan namin ang bawat bata ng isang kwaderno, isang replika ng sa akin na may mga salita ni Lolo na nakatatak sa unang pahina. Isulat mo ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Balang araw, maiintindihan din ito ng mundo. Nang taglagas na yon, isang mahiyain na batang babae na nagdangalang amihan, halos 13 anyos, ang nagpakita sa akin ng mga pahina ng mga obserbasyon sa pag-uugali ng mga pukyutan na ginawa niya ng mag-isa. Ang kanyang mga kalkulasyon ay magulo, ang kanyang grammar ay ligaw, ngunit ang kanyang isip napakatalino. Nang sabihin ko yon sa kanya, tinitigan niya ako na parang inabutan ko siya ng isang planeta. Binasa niyo po talaga? Bulong niya. Ngumiti ako. Oo naman. At sa sandali ngayon, naintindihan ko. Hindi ito tungkol sa pagpapalit ng nawala sa akin. Ito ay tungkol sa pagtatanim ng isang bagong bagay sa mas magandang lupa at hayaan itong lumago ng walang takot. Ang email ay dumating 3 taon pagkatapos ng pagbasa ng huling habilin. Mula ito sa isang abogado, hindi si Attorney Keene, kundi isang kumakatawan kay Veronica Whitman. Maikli ang subject line. Request for visit. Clara Whitman Innovation Annex. Noong una, naghanda ako para sa legal na gulo. Akala ko isa na namang pagtatangka na hamunin ang habilin. Ngunit nang dumating si Veronica, halos hindi ko siya nakilala. Wala na ang mga designer na sapatos at perpektong ayos na buhok. Walang make-up, isang navy coat na masyadong malaki para sa kanyang mga balikat. Dahan-dahan siyang pumasok sa lobby na parang ayaw niyang kumuha ng espasyo. Tumayo ako sa tabi ng larawan ni Lolo sa itaas ng reception desk. Huminto siya nang makita ito. Ladi niyang alam kung sino ka? Mahina niyang sabi. Kahit noong hindi ko alam, lalo na noong hindi ko alam. Sandali akong hindi alam kung paano tumugon. Kaya tumango ako. Gusto kong makita, sabi niya. Ang lab, ang trabaho, kung ano ang ginawa mo rito. Pwede akong tumanggi, ngunit hindi ko ginawa. Ibinigay ko sa kanya ang tour. Naglakad siya sa tabi ko sa mga greenhouse, sa mga crop development room, sa display wall ng mga estudyante na may mga larawan mula sa aming Munting Siyentista Initiative. Hindi siya gaanong nagsalita. Nagtanong lang ng mga simple at tapat na tanong. Paano mo pinopondohan ang lahat ng ito? Para saan ang device na ito? Kapag nakarating kami sa community garden, isang espasyo kung saan ang mga lokal na pamilya ay nagtatanim ng pagkain gamit ang aming mga pamamaraan,
Huminto siya sa paglalakad. May mga batang nag-aani ng lettuce, isang mag-ina na nagtatawanan malapit sa mga compost bin, isang ama na sumusubok ng soil moisture gamit ang isa sa aming mga field kit. Humarap sa akin si Veronica. Basag ang kanyang boses. Hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako. Nanatili akong tahimik. Gusto ko lang makita kung ano ang itinayo niya para sa iyo at kung ano ang itinayo mo kasama nito. Hinayaan ko siyang manatili hanggat gusto niya. Walang sermon, walang ganti, katotohanan lang. Hindi kami madalas mag-usap, ngunit 2 beses sa isang taon na yon, nagbo-volunteer si Veronica para sa Youth Science Camp. Tinutulungan niya ang mga estudyante sa mga kasanayan sa presentasyon. Mahal siya ng mga bata. Ang ilan ay tinatawag pa siyang Coach V. Sa pagtatapos ng kanyang unang pag-araw ng pagbo-volunteer, inabutan niya ako ng isang folder. Sumulat ako ng communication guide para sa mga mahiyain na bata, sabi niya, na tila nahihiya. Naisip ko na baka makatulong. Binuksan ko ito ng gabing iyon. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay maalalahanin, banayad at totoo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko ang isang bersyon ng aking kapatid na hindi ko kinatatakutan. Hindi siya kailanman humingi ng tawad sa salita, hindi direkta, ngunit nagpapakita siya. Iyon ay higit pa sa inaasahan ko. At marahil, sapat na yon. Hindi kami magkapatid sa paraan na iniisip ng ibang tao. Ngunit sa maliit na sulok na ito ng mundong pinang-arap ni Lolo, tumigil na kami sa pagpapanggap. At sa paanuman, iyon ang simula ng isang bagay na totoo. 6 na taon na ang nakalipas mula sa pagbasa ng huling habilin. 6 na taon mula nang sumara ang pinto sa likod ng aking mga magulang at ni Veronica. Hindi ko na sila nakausap mula noon. Hindi ko sila kinamumuhian, ngunit hindi ko rin sila nami-miss. Ang iniisip ko ay ang trabaho. Ang annex ay lumago sa isang bagay na lampas sa aking imahinasyon. Ang nagsimula bilang isang inayos na kamalig ay nayon ay isang buong research campus. Ang aming mga binuong buto na lumalaban sa tagtuyot ay nagpapakain na nayon sa libo-libo sa mga bahagi ng bansa kung saan nabibigo ang mga tradisyonal na pananim. At nung nakaraang buwan lang, tumayo ako sa isang entablado sa Maynila na tumatanggap ng isang pambansang grant para sa climate innovation. Maliwanag ang mga ilaw, ngunit hindi ako kumurap. Suot ko ang relos ni Lolo na ibinigay sa akin ni Lola noong nakaraang taon. Sa loob ng takip, isang maliit na larawan ko, 10 taong gulang, na buong pagmamalaking nakatayo sa tabi ng aking display tungkol sa komunikasyon ng mga pukyutan, nakangiti mula taina hanggang taina. Dala-dala niya yan araw-araw, sabi ni Lola. Ngayon, nakaupo ito sa aking mesa sa annex kung saan tumatama ang sikat ng umaga. May mga araw na kinakausap ko siya. Hindi sa salita, sa katahimikan lamang. Kapag nabigo ang isang eksperimento, kapag ang isang bata mula sa programa ay nanalo ng scholarship, kapag naalala ko kung gaano ako kalapit sa paniniwalang hindi ako mahalaga. Hindi niya ako hinayaang mawala, hindi talaga. At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Ang isang pamana ay hindi isang monumento, ito ay isang mapa. Isang binuo mula sa mga pagpili at kabaitan at maliliit na angkla na iniwan para sundan ng isang tao kapag sinusubukan silang burahin ang mundo. Sa mga panahong ito, si Lola ay nakatira sa isang maliit na apartment na konektado sa aking bahay. Mas mabagan na siya ngayon, mas makakalimutin, ngunit mas matalas pa rin kaysa kaninuman. Nagkakape kami tuwing umaga, at marahil tama siya. Siguro kinailangan kong umalis para maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik. Ilang gabi, naglalakad ako sa dulo ng mga bukirin ng annex, sa lumang upuang kahoy na ginawa ni Lolo. Mula roon, nakikita ko ang mga bituin. Mga totoong bituin, hindi ang glow-in-the-dark na idinikit ko sa kisame ng aking kwarto. Ngunit ipinapaalala pa rin nila sa akin ang batang ako noon. Ang batang laging nagtatanong kung bakit, kahit na walang nagmamalasakit na sumagot.
Ang batang tumangging manahimik. Ang batang pinaniwalaan niya. At sa mga gabing tulad niyan, kapag ang hangin ay dumadaan sa mga puno sa tamang paraan, nanunumpa ako na naririnig ko ang kanyang boses sa mga dahon. Isulat mo ang mga bagay na hindi nila maintindihan. Balang araw, maiintindihan din ito ng mundo. At ngayon, sa wakas, naiintindihan na.